Praise the Lord. Praise God, praise. Thank you, Lord. Mapagpalang gabi po sa ating lahat. Muli po ang biyaya at kapayapaan ng ating Panginoon ay sumainyo muli o patuloy na sumainyo sa gabi pong ito. Hallelujah! Napakabuti ng Panginoon. Kaya nararapat lamang tayo magpasalamat at tayo ay magbunyi, magluwalhati sa Kanyang banal at marangal, matayog na pangalan. Sumuli pong sumasa inyo ang live po na pagbubulay ng salita ng Diyos. At kumusta po ang bawat isa sa atin? Check po natin ating sound. Sana po ay maayos. Hindi ko alam kung ating monitor kung maayos ang ating sound dahil medyo maugong. Praise God, praise. Salamat sa Diyos. Kumusta po sa ating mga babayan? Kumusta naman po ang nakaraan na buhay ng bawat isa? Tayo po ay patuloy pa rin na iningatan ng Panginoon hanggang sa oras na ito. At salamat sa Diyos dahil sa mga araw na nagdaan kung paano siya nagpamalas ng kanyang kabutihan sa bawat tao. Na bagaman ang tao ay nariyan na nabubuhay, na hindi naman lahat ay naayon sa kanyang kalooban, ay patuloy pa rin ang Diyos na nagpapahinuhot upang ang tao ay bigyan ng pagkakataon na maganap ang kanyang kalooban. Kaya sa punto pong ito, nagnanais po tayo patuloy nating ninanasa na ang Diyos ay lagi nating mabigyan ng kaluguran sa ating mga buhay. At isa na po ito sa bagay na ating gawin na dapat gawin nating naaayon sa pangunguna ng ating Panginoon. So, dito po ay wala namang bayad, Wala naman po tayong sinisingil na kung ano-ano para lang ang tao ay magbigay ng anumang material na bagay. Tanging po ay pusa na ating ginagawa na wala po tayong hinahangad na anumang bagay na material maliban na ang tao po ay hikayatin at akayin tungo sa Panginoon. Ang salita po ng Diyos na inyong naririnig o inyong maririnig, ito po ay hindi po natin ipinangangalakal. Ano po? Marami kasi tayong nakikita na nangangaral sila, Diyan sa mga tabing kalsada, sa mga palengke. Pero makikita natin mayroon pong mga nag-iikot na may dalang mga lalagyan ng pera. Ano po? Kaya ang mga ganun pong gawain ay hindi po natin yan sinasang-ayunan. Dapat po kasi ay ipinangangaral natin ang salita ng Diyos, gaya ng sinabi ni Apostol Pablo,
dito po sa aklat ng Ikalawang Korinto. Sa 2, talata po ay 17, ano? Sapagkat hindi kami gaya ng karamihan na kinakalakal ang salita ng Diyos, kundi sa pagtatapat at gaya ng mula sa Diyos sa harapan ng Diyos ay nagsasalita kami para kay Kristo. Ano po? Wala naman pong saysay, ano po, kung gagawin pa natin kung anumang bagay para lang sa kapakinabangan. Dahil ang sabi rito, hindi kami gaya ng karamihan. Sila Apostol Pablo ay hindi sila gaya ng karamihan. Ano yung karamihan? Na kinakalakal ang salita ng Diyos. Kaya pagka may mga ganyan po kayong nakikita, ay hindi po yan katulad nila Apostol Pablo. Ano po? Hindi po yan katulad ng mga alagad ng Panginoon na sila Pablo. Sa kanila po ay hindi mo masusumpungan ang ganong mga ugali na nagpapabayad o sabihin na natin na parang ibinibinta, no? Ibinibinta yung salita ng Diyos. Pwede ka namang mangaral dyan na hindi mo nagagawin na ikaw ay mag-iikot pa dyan para magdadala ng isang lagayang o isang supot. Maabot ka na hanggang doon sa malayo, ano? Malay mo kung yung mga tao doon na pinuntahan ay nakakapakinig pa yun ng pangangaral, napakalayo na. Kaya minsan mga minamahal na nadadamay po yung iba, ano po, na nagnanais maging tapat sa kanilang paglilingkod sa Diyos. Kaya makikita mo ang isa sa mga palatandaan o isa sa mga pagkakilanlan kung sila nga ba ay mga alagad na binabanggit sa Biblia o sila lang ay mga naghatatanyag na mga alagad ng Diyos. Ano po? Kinakalakal nila ang salita ng Diyos. Bawal po yan, ano? Bawal ipangalakal ang salita ng Diyos. Kaya mag-ingat po tayo mga minamahal. Uso po yan, ano? Uso po yan sa mga panahon ngayon. Mayroon nga po sa panahon ngayon ay ang kanila pong mga ginagawa ay yung healing, ano po? Healing daw at para patunayan nila na sila ay may mga kaloob ng pagpapagaling. Ano po? Marami namang hindi talaga totoo na gumagaling. Kaya ito po kasi ang mabilis din pagkakitaan, ano, yung pagpapagaling. Kahit sabihin na natin na wala namang sinisingil na bayad, pero mayroong sinasabing donasyon or mayroong pag-aabot kung magkano lang. Sa dami ng may sakit, sa dami ng mga taong kailangang gumaling, dudumugin talaga pag mayroong mga tao na nalaman nila na mayroong ganito, nagpapagaling sa ganitong lugar. Pero yung purpose ng Diyos ng tao ay maligtas ay hindi yun ang nagaganap sa buhay ng tao. Madalas, yun ay pang physical lang na pagnanais. Yung
kapakinabangan ng physical, hindi po spiritual. So, ito po malakas po ito humikayat ng tao yung pagdating po sa pagpapagaling. Malakas po yan humikayat ng tao. Talaga po kahit na malalayo yan, pupuntahan po yan. Dahil marami pong tao na ayaw po na magkasakit. Amen? Maraming ganyang tao, ayaw magkasakit. Tapos gagamit ka ng salita ng Diyos para maniwala na sa Diyos galing yun. So, ingat po tayo, mga minamahal. Talagang sa panahon ngayon, marami ng ganyan na ginagamit ang salita ng Diyos para pagkakitaan at para ipangalakal kayo. So, ang sentro po dapat ay ang tao po ay makaalam ng katotohanan. Ang sentro po dapat ng pangangaral at panghikayat ay upang ang tao ay iligtas mula sa kapahamakan, mula sa parusa ng Diyos dahil sa kasalanan. Na hanggat ang tao po ay hindi napatawad sa kasalanan, ay hindi po ang tao makakaligtas sa parusa ng Diyos. Check po natin sound natin. Kung okay po ang sound natin. Praise God. Sabi po ni Sister Marvy Largado, Halbay, mapagpalang gabi po sa inyo mga kapatid. Sa inyo rin po, God bless po sa inyong panunood o pagkinig. Ito po sa ating live na pagbubulay ng salita ng Panginoon. Ingatan kayo dyan ng ating Diyos. At sa lahat po ng abutin ng tinig na ito. So sa ating pagpapatuloy mga minamahal, okay ba ang sound natin? Praise. Praise. Praise the Lord. Okay. Tuloy po tayo mga kapatid. Hindi ko alam kung maayos ang sound natin. Parang may ugong tayo, no? Mahirap po kasi tuloy-tuloy magsalita. Baka hindi rin naman makakapakinig dahil po sa ingay. So, ayun, mayroon nga daw pong ugong, ano? Kaya, praise God. Kanina naman po'y wala. Kaya, praise God, praise Jesus. Praise God, praise. Thank you, Lord. So tuloy po tayo kahit po may ugong, nawawala naman siya pagka parang nagsasalita tayo, no? Nawawala naman po siya. God bless po kay Sandro Joseph. Glory to God, sabi po niya. Amen po. At mahalaga po, laging bukang bibig natin ang papuri lagi na ay sa Panginoon. Glory to God. At yun, umuugong daw po ang sound natin. Sabi naman ni Sister Jenny, pero malinaw naman po, Brad. Okay, tuloy tayo dahil naririnig naman yata. So God bless po mga kapatid, sa inyo pong lahat ang pag-ingat ng Panginoon. So, medyo ano po ang mundo ngayon, tahimik po sila. At mapapansin po natin, nagtakda sila ng araw ng kanilang ipag-celebrate doon sa kapanganakan ng ating Panginoon. Pero, ang malungkot lamang po ay kung yun ay celebration sa kapanganakan ng Panginoon, wala naman po tayong nakikita na ginagawa nilang pagsiselebrate sa kapanganakan ng Panginoon na katulad ng ninanais ng Diyos na gawin ng tao.
hindi naman po nila ginawa, no? Kasi kung sasabihin natin na yung celebration nila na nakikita natin ay yung celebration nila sa panganakan ni Kristo, ay bakit naman kasi po, ang nakikita natin ay naglalasing, kumakain, iba ay nakabihis, tapos may dalang mga maliliit na bag, hila-hila si Utoy, si Ining, si Apo, naglalakad, tapos may mga nakakasalubong, ganun din ang ginagawa, may mga kasakasamang mga bata, magkasalubong-salubong sila, parang kung titingnan mo sila, hindi alam kung saan pupunta. Yun po yung ginagawa nila sa araw na yun eh. Parang hindi maintindihan kung anong gagawin nila, kung anong ginagawa nila. Ang alam ko, may pinupuntahan yung mga yun eh. Iba nagbahay-bahay, yung iba ay kung ano-ano, bihis po bihis sila, tapos may mga daladalang mga malit na bag. Ganyan po nakikita natin, ganyan po lagi pagka ganong mga panahon. Kaya sabi ko, wala namang ginagawa sila. Sabi nila, sila ay nangingilin, nagsiselebrate. Bakit ganon ang ginagawa? Hindi naman yun ang utos ng Diyos. Dahil kung para sa Panginoon talaga ang ginagawa, kita niyo po, yung iba nagre-reunion, yung iba nagsama-sama, yung iba ay umuwi sa bahay, sama-sama sa mga kamag-anak. Wala ka namang nakikita na nagpupuri, wala ka namang nakikita na nag-aaral ng salita ng Diyos. Wala silang ginagawang ganyan. Basta lang tipon-tipon sila, kwentuhan, halakhakan, tawanan, inuman, lasingan, kantahan. Ayun. Yun na raw yun. Yun na daw yung yun. Ibig kong sabihin, mga minamahal, napakababaw at napakawalang kwenta na mga gawain. Kung ibabatay natin sa salita ng Diyos, walang saysay, walang kwenta. Alam nyo, para magkaroon ng kwenta, dapat nakikinig ng salita ng Diyos at nagpupuri sa Diyos. Kaya ginawa nga namin, tinaon po namin yung ganong pinagkakabisihan ng mundo. Doon din namin tinataon, busy rin po kami. Kasi dapat doon tayo busy sa Panginoon. Kasi kahit maghapon kang busy, pag-iintindi ng mga bisita, pagpapakain, ang napapanood mo yung mga nagiinuman, napapanood mo yung mga taong nagkikwentuhan, mga lasing, mga nagkakantahan. Kung yan ang mga nakikita mo, mga minamahal, masakit lang sa mata. Malungkot lang isipin yung mga ganong gawain. Wala kang nagawa sa maghapon. Kahit busy ka, kahit pagod na pagod ka, kahit puyat na puyat ka, wala kang nagawa. Pero yung ginawa mo yung kalooban ng Panginoon, kahit nga lang sa isang oras na, may kabuluhan yon. Kasi sa Panginoon yon. Hindi naintindihan ng iba na dapat kung talagang gusto nila na ang Panginoon ay mapuri at maluwalhati, mapasalamatan, at kung dahil talaga sa Panginoon ang kanilang ginagawa, dapat gawin mo yung para sa Panginoon. Yung mga anghel nga 2:13 ng Lucas. Yung mga anghel, ano bang ginawa ng mga anghel? Nag-iinuman? Nung ipanganak si Kristo ito sa aklat ng Lucas. Naliboy, babasahin ko lang Sa 2:13, sana ganito man lang sana, kaso lang wala Wala akong nakakita. Sa 12, at ito ang sa inyo'y magiging pinakatanda. Masusumpungan ninyo ang isang sanggol na nababalot ng lampin at nakahiga sa isang pasabsaban. At biglang nakisama sa anghel ang isang karamihang hukbo ng langit na na nangagpupuri sa Diyos. Ano raw? Na nangagpupuri sa Diyos. At anong sinasabi? Na nangagsasabi at nangagsasabi, luwalhati sa Diyos. Dapat nagluluwalhati sa Diyos.
Amen? Kung nasa isang lugar ka na kasama yung mga taong pinaglilingkuran nyo sa inyong mga dako, mga bisita, ano bang ginagawa ng mga pinaglilingkuran ninyo dyan? Nag-iinuman, nagkakainan, tagaligpit kayo ng pinagkainan. Diba? Tagaligpit kayo ng pinag-iinuman, mga nakalatag na lamisa dyan sa harap, sa labas, mga upuan, puro kalat ng mga ganito, tagaligpit, ano ba yan, mga minamahal. Naubos na lang ang inyong oras sa walang kwenta. Pero kung kayo'y nagpupuri sa Diyos, mas maganda, nag-uusap kayo ng mga bagay na nauukol sa Diyos, may kabuluhan po yan. Aklat ng Korinto 15:58, na inyong nalalaman na hindi walang kabuluhan ang inyong gawa sa Panginoon. Kaya kung gawa sana sa Panginoon, sana may kwenta, may kabuluhan. Sila rin ang may sabi, yun daw ay selebrasyon ng kapanganakan ng Panginoon. Ganun ba? Yun ba yung selebrasyon ninyo? Ano po? Yun ba yung selebrasyon ninyo? Nasaan yung nagpupuri sa Diyos at nagluluwalhati? Nasaan? Ano po? Nasaan yun? Puro, ako po, mga minamahal. Kaya, nakakaano po yung ganyan, nakakalungkot. Sa halip na ikaw ay matuwa, hindi ka matutuwa. Kaya nga, kung maari nga lang sana, ano po, ay kung busy ang mundo sa ganong gawain, ay dapat busy rin ang mga anak ng Diyos. Busy rin dapat ang mga anak ng Diyos na nag-aaral ng salita ng Diyos at nagpupuri sa Diyos. Yun ang dapat. Kaysa naman mauubos na lang ang oras mo sa pag-iintindi ng mga bisitang nagdadala ng hindi kapayapaan. Ang dala ni Kristo kapayapaan. Paanong kapayapaan? Nag-iingay. Paanong kapayapaan? Anong kapayapaan ng puro lasingan? Mas maganda nga may kapayapaan doon sa lugar na kung saan ay nag-aaral ang salita ng Diyos. Kaya po mga kababayan, sana maintindihan ng tao kung ano nga ba talaga ang kailang ginagawa. Kaya nga sabi ng Panginoon, patawarin mo sila. Hindi nila nalalaman ang kanilang ginagawa. Hindi nila naintindihan. Yan. So, mga minamahal, salamat po sa Panginoon. Sa inyo po na nariyan, nagsisikap na alamin pa kung ano yung mas tamang gawin ng buhay, sa buhay natin habang tayo narito pa. Gawin ang kalooban ng Diyos. Balikan natin yung ating binasa kanina. Yung pangangalakal ng salita ng Diyos. Marami pong ganyan sa panahon ngayon. Kasi malakas kumita, madaling magkapera, lalo kapag gumagawa ng gimmick, gumagawa ng kung ano-anong mga attraction. Yan. Mga nagpapagaling, ganito. Ang daming mga taong pumupunta dyan. Pero mas maigi kung ang layunin ng tao ay yung maganap ang kalooban ng Diyos. Yun ang pinakamaganda sana. Ano po? Katulad na lang halimbawa, ang salita ng Diyos kinakalakal. Alam nyo ba, sa sulat ni Apostol Pablo, ito pong aklat ni Apostol Pablo, hindi po nila ito binibinta. Ito mga sulat nila Pablo, Mateo, Lucas, Juan, nila Pablo. Alam niyo mga sulat nila, hindi nila yan ipinagbibili. Yung mga aklat ng nila Pablo, yung mga nakasulat sa kanilang mga aklat, hindi yan ipinagbibili. Ipinababasa nila yan sa mga iglesia. Ipinababasa nila yan. Hindi po yan binabayaran. Kaso lang itong mga
Sa panahon natin ngayon, ano pong ginawa? Kinopya nila ang mga sulat ng mga apostol, inilagay sa isang papel, inimprenta, tapos i-display sa bintahan. Hindi na ngayon mabasa kung wala kang pera. Samantalang sa panahon nila Pablo, ay ipinababasa sa mga iglesia yung mga sulat nila. Ito, halimbawa, basahin ko aklat ng Ulusas 4 talatang 16. At pagkabasa ng sulat na ito sa inyo, ay ipabasa naman ninyo sa iglesia ng mga taga-Laodicea. At basahin naman ninyo ang sulat na mula sa Laodicea. Tingnan nyo. Kaya dito po, pasa-pasa yung sulat ni Apostol Pablo, yung mga aklat nila, pinababasa sa mga iglesia. Pagkatapos ipabasa naman sa iba. Ano po, ganyan sana, no? Hindi yung ginawa ngayon ng mga, tinan nyo, kinopya nila yung mga sulat, yung aklat ni Pablo, aklat ni Pedro, aklat ni Juan, aklat ni Mateo, aklat ng mga gawa, aklat ni Marcos, kinopya nila, inilagay nila sa isang gawa nilang aklat na kinopya nila yung mga sulat ng mga alagad, pati yung sa lumang tipan. Tapos pagkatapos nilang kopyahin, ay hindi nila ipinabasa. Ang ginawa, nung maimprenta, inilagay nila sa mga tindahan. Ninegosyo nila, grabe yung mga tao na to. Ano po, ipinagbibili, matapos nilang kopyahin, abay hindi na mababasa ngayon. Nasaan yung original? Yung original na aklat, wala na. So, nasa bagong imprenta na. Kaso lang, babayaran mo. Diba? Kaso lang, bibilhin mo. Nakalagay sa mga national bookstore, nakalagay sa Christian bookstore. Dapat kasi yan, hindi pinagbibili. Matapos nilang kopyahin, itong mga Katoliko, matapos nilang kopyahin doon sa ang aklat nila Pablo, Marcos, Mateo, lahat ng mga aklat niyan, matapos nilang kopyahin, kanila na daw, sa kanila daw nang galing. Mga kababayan, ganyan ba aasal ng mga taong nasa katotohanan? Na kinopya nila yung mga sulat nila Pablo at inilipat sa isang papel na gawa nila. Tapos, biglang sabihin na sila daw ang may gawa. Ano po? Sa kanila daw yon. Tingnan nyo. Iniligpit lang nila, kanila na. Inimprinta lang nila, kanila na. Kinopya lang nila, kanila na. Samantalang dito, malaya namang nababasa ng iglesia. Ang mga sulat nila Pablo, malaya naman. Wala pa po yung tinatawag na pagkukumpile. Nababasa na po itong mga sulat nila Pablo sa mga iglesia. Malinaw, may ginagamit na sila noon pa. Kaso lang itong mga sakim, mga swapang tawag doon. Ano bang tawag diyan? Matapos nilang kopyahin yung original, kinopya nila at isinalin, abay kanila na daw yun. Kaya ganyan po kaya binibinta nila. Hindi raw tayo magkaroon ng Biblia kung wala sila. Tingnan nyo. Ganyan po mga minamahal ang sabi ni Pablo.
Hindi namin kinakalakal ang salita ng Diyos. Sila naman, matapos kopyahin yung mga sulat ng mga alagad, ibinibinta na nila yung pagkatapos nilang mailagay sa isang aklat, ibinibinta na nila sa bintahan. Yun, nakadisplay doon. Hindi ka pwedeng magbasa doon ng hindi mo mabili, hindi mo maiuwi sa bahay yun. Aba, subukan mong iuwi sa bahay, baka makulong ka kung hindi mo babayaran yun. Diba? Kita nyo po mga minamahal, nung inilipat nila ang mga nakasulat, ay nasa pamilihan na, ibinibinta na. Kaya mahilig itong mga ito negosyo ng mga bagay ng Diyos. Yung mga bagay ng Diyos, ibininegosyo nila. Nakakita na ba kayo ng yung tinatawag na Last Supper? Ano po? Na yung tinatawag na huling hapunan nung kasama ng Panginoon ang kanyang mga alagad bago siya ipako sa krus nung Pasko. Bago Pasko kasi yun nung Pasko. Nung gabing yon, parang pinakabispiras yun Nung gabi na yon ng Pasko, ay sama-samang kumain ang mga alagad ni Kristo, yung 12 kasama si Judas. Kasi yun yung piyesta ng Pasko At doon si Kristo ipapako sa krus kinabukasan, madaling araw yun ata Kung di ako nagkakamali na siya ay hinuli. Kaya kumain muna sila. Alam ni Kristo na kinabukasan mamamatay na siya, Alam ni Kristo. Kaya ang ginawa, nagkumain muna sila. Yung ginawan po nila yun ng parang pinaka-estampa. Gumawa itong mga Katoliko, Sabihin natin, banggitin na natin, Gumawa sila ng ganon. Tapos inilalako. Grabe. Mukha lang ng mga tao kung sino-sino yung mukha na yun. Hindi naman totoong mukha yun ng mga alagad at ni Kristo. Gumawa silang iba-ibang mga mukha. Imagination na lang siguro. Medyo halimbawa si Kristo, ganito ang buhok. Tapos si Pedro, ganito, balbasarado. O kaya si Juan, si ganito. Tapos madrawing nila yon at pinag-arrange nila. Nandun daw sa gitna si Kristo. Nung magawa na nila yon, may stampa na silang ganon, inilalako na nila. Grabe. Kaya, yung mga bagay ng Diyos, itong salita ng Diyos, kinakalakal nila. Dapat yan, ipinababasa. Kaso lang, ang nabalitaan ko dyan, sa ilip na ipabasa, ay tinatago nila. Tapos ang itinuturo nila ay katikismo. Hindi nakabasa ng Biblia at hindi nakapakinig ng aral ng tungkol sa Biblia yung mga binautismuhan. At yun daw ay alagad na. Yun daw ay mga alagad na ng Panginoon, yung mga nabinyagan. Hindi nga nakapakinig yun ng pangangaral. Salita ng Diyos. Nasaan yung salita ng Diyos? Tinago nila. Buti na lang, may mga malakas ang loob na naghahayag at talagang para ang mga katiwalian ay maitanyag. Magko-comment na naman dito siguro yung isa ditong galit sa atin dahil sa paghahayag natin sasambulat ng ganong bagay. Nasasaktan sila Kayo, huwag nyo ipangangalakal ang bagay ng Diyos. Tapos, kita nyo po, inilalako nila. Tapos yung mga miyembro nila, gumagawa ng mga estatwa mula sa kahoy o kaya yung iba mula sa tsock, mula sa bato, kung ano man yung ginamit nila, simento ba o Pagkatapos magawa, ilalako nila. Hulugan. Dahil hindi kayang bayaran siguro lahat ng buo. Kaya ang ginawa nila, hulugan na lang. Puro talaga ito mga
negosyo eh. Pinagkakitaan nila ang mga bagay ng Diyos. Tapos may mga binibinta sa kanilang mga may binta, magkano ba ang rosaryo, magkano ba ang estampita, magkano ba ang kandila, may iba-ibang kulay. Minsan, nung ako'y Katoliko pa, dito ako sa may Malate, Indiana. Dahil ako'y palasimba din nung ako Katoliko. Di pwedeng hindi ako nagsisimba. Simba kasi tawag dyan pag ikay, kada tuwing linggo. Biglang may mga nakaupo doon, may mga membro nila nakaupo doon sa palabas. May mga maliliit na eskapularyo, may mga maliliit na basta larawan, kung ano mga larawan yun, mga larawan. May mga perdible, yung kumbaga sa Bisaya ay ampiril. Pagdaan mo, biglang hawakan yung damit mo, ipiperdible doon, akala mo ay walang bayad kasi hindi ka naman bumili, di naman sila ipiperdible nila doon. Tapos pag lumakad ka, hindi po, kahit magkano lang po, bigyan niyo naman po kami na kahit magkano. Yun pala, talagang ninegosyo. Ganyan po yung mga yan, mga minamahal. Kaya hindi kami gaya ng karamihan. Kaya patunay lang na hindi sila yung talagang totoong iglesia na nakalagay sa Biblia. Kitang-kita naman, obvious naman po na hindi sila ang iglesyang itinayo ng Panginoon dahil sa kanilang mga gawa. Dahil sa kanilang mga gawa. Sa gawa, makikilala. Sa bunga, din makikilala ang puno. Kaya kung pagbabatayan natin ang banal na kasulatan, sabi ni Apostol Pablo, ay hindi kami gaya ng karamihan na kinakalakal ang salita ng Diyos. Kasi dito sa Marcos, ganito, 10:8. Sabi rito, mga babayan, tama ba? Saglit lang po. Sa Mateo pala. Mangagpagaling kayo ng mga may sakit. Mangagbangon kayo ng mga patay. Mangaglinis kayo ng mga ketong. Mangagpalabas kayo ng mga demonyo. Tinanggap ninyong walang bayad, ay ibigay ninyong walang bayad. Diba? Narinig niyo po ba? Hindi pinababayaran Tinanggap daw na walang bayad. Ibigay naman na walang bayad. Kaya, kung tayo lang ang tatanungin, sa Diyos ba yung mga yon? Sa Diyos ba ang mga ganyan, Brad? Di po tayo maaring sumang-ayon. Kita naman natin, negosyo na po yung ginagawa. Bibinta mo yung dodrawing ka. Dodrawing ka ng mukha daw ni Jesus yon. Hindi naman totoong mukha ni Jesus yon. Pag na-drawing na, pagagandahin, lalaminit, ibibinta na, ilalako. Hulugan. Diba?
Ay ikaw naman na mangmang, gusto mong magkaroon ng Diyos. Eh wala ako sa bahay, maganda ito, si Kristo ito eh. Bibilhin naman niya. Lalagay sa dingding, nakasabit. Dekorasyon. Eh bakit hindi na lang gagawa ng larawan yung nagbinta, yung gumawa nung mukha daw ni Jesus. Mukha na lang niya ang ilagay doon. Tapos lako niya, hulugan. Sabi naman niya, di walang bibili. Tingnan niyo. Alam niyang hindi siya kikita eh. Kasi mukha niya ang nakalagay doon eh. Sinong bibili doon? Pero pag gagamitin niya yung salitang si Kristo daw yun, kahit naman wala pa nakakita kay Kristo sa ating panahon ngayon, ay di ba ang taong walang muwang, walang kamuwang-muwang, bibili siya. Di magandang pagkakitaan talaga. Pinagkakitaan talaga nila yan. Hindi ba totoo yan? Subukan mong drawing ka dyan ng mukha mo at yan ang ilako mo kung may bibili. Pero kung gagamitin mo yung sasabihin mong yun ay mukha ni Kristo, mukha ni Mama Mary, mukha ni Baby Jesus, kahit hindi totoong mukha, basta sasabihin mong yun ay si Jesus, yun ay si Mama Mary, may bibili kahit hulugan. Opo. Kikita kasi sila pag gayon ang gagamitin nila. Kaya mananagot kayo talaga sa Panginoon yan. Akala siguro hindi alam ng Diyos yung inyong mga kalukuhan. Mga kalukuhan, mga nakakaimbento kayo ng kung ano-anong mga ginagawa ninyo. Kaya ingat po tayo mga minamahal. Ngayon, ito yung mukha, ito yung panahon natin ngayon ay panahon na talagang puro pagdaraya ang nasa isip ng tao. Puro pagdaraya. Sa bagay, kumikilos talaga ngayon ang magdaraya eh. Yung author, yung pasimuno, malapit na siyang malapit nang lumantad yan. No? Kita niyo po, mga himala ngayon, uso-uso na, mga tumba-tumbahan, tumba-tumbahan system, uso na ngayon, na yun daw ay pag-receive ng Holy Spirit, tapos ang hihipan ay mikropuno. Yan po ang nangyayari sa ating panahon ngayon. Ay yung mga tao naman, pag nakita, powerful talaga, ang grabe talaga ang kapangyarihan ni pastor, grabe ang kapangyarihan ni ganito. Kaya dudumugi naman ang mga tao. Opo, mga minamahal. Sa gawa, makikilala. Dahil kung sa himala, maraming peking himala. At hindi nyo matitiyak na yun ay katotohanan. Una po, marami na ngayong AI. Kung sa YouTube lang nyo makikita, kung sa makikita nyo sa Facebook, naku, malabo po. Malabo na katotohanan. Kasi talaga pong gumagamit na ngayon ng pandaraya sa mata ng tao. Di ba? Kaya yan po, yan po ang ginagawa ngayon. Patungkol po sa pagkakakitaan. Pagdating talaga sa pera. Kasi yung pera, yan yung ginagamit ng kaaway para ang tao ay magkasala. Di ba? Ginagamit din ng kaaway yan para magkasala. Hindi naman po masama ang pera eh. Pero kapag ang tao ay umibig na po sa pera, ano ang sabi? Babasahin natin dito sa aklat ng unang Timoteo. Tampo Sa 6 talatang 10, sapagkat ang pag-ibig sa salapi
ay ugat ng lahat ng uri ng kasamaan. Yung pag-ibig sa salapi. Pag umibig na po ang tao sa salapi, diyan na po ang tao makukuha ng kaaway. Dahil gagawa na siya ng kasamaan. Kaya nga, gagawa siya ng lahat ng paraan dahil sa pera, kahit nandadaya na siya. Kahit mga Christian pa yan na akala siguro nila sa pandarayang paraan ay pag nakaka-inganyo sila ay okay sa Diyos. Pero hindi po ang Diyos ang ayon sa ganyan. Yung iba ginagawa yan dahil sa pera. Kung ako lang tatanungin, mga minamahal, ano po, mas importante yung tao, yung kaligtasan. Ang ating ipangaral dapat kaligtasan. Amen? Kung paano ang tao maligtas. Kaya nga nung sabi rito, pag napaibig na, kaya nga dahil sa pera, maraming natatalikod sa Diyos. Dahil sa pera, ang tao nawawala ng panahon sa Diyos. Dahil sa pera, ay naibabaling na ng tao yung kanyang panig sa tao. Sa pakinabang. Ano po? Makapangyarihan po talaga ang pera eh. Kung ito'y iibigin, pag oras po na ang tao po ay nagmahal na sa pera, kita niyo po anong resulta. Kaya niyan talikuran ng Diyos. Opo, dahil po sa pera. Nagagawa na ng tao pagka ang tao po'y umibig sa pera. Kaya nga, pag umibig na ang tao sa pera, ang sabi, sapagkat ang pag-ibig sa salapi ay ugat. Hindi yung pera, hindi yung salapi ang masama ha. Ugat ng lahat ng uri ng kasamaan. Lahat daw ng uri ng kasamaan eh. Pag ang tao po ay umibig na sa salapi. Amen. Na sa pagnanasa ng iba ay nangasinsay sa pananampalataya at tinuhog ang kanilang sarili ng maraming mga kalumbayan. Kaya naman pala, no? Dahil sa pera, pag ang tao walang pera, wala rin Pasko. Pag ang tao walang pera, wala raw siyang pamasko. Kaya malungkot siya. Ano po? Akala nila, dahil sa mga tradisyon nila, pinagmumula ng sama ng loob. Hindi na ako naalala Paskong Pasko. Diba? Hindi na ako na iintindi Paskong Pasko. Yan, tapos magdadamdam, magmumukmuk, tatampo, 'di ba? Dahil sa tradisyon. Kasi yun yung pinakahihintay nila. Kaya anong nangyayari? Sumasama ang loob. Walang pagkain, sumasama ang loob. Walang pambili, sumasama ang loob. Kasi mali ang kanilang pagkaunawa. Hindi nila naiintindihan. Anong sabi? Sa pagnanasa ng iba ay nangasinsay sa pananampalataya at tinuhog ang kanilang sarili ng maraming mga kalumbayan. Maraming mga kalumbayan, sari-saring mga kalumbayan. Tinuhog ang kanilang sarili ng maraming mga kalumbayan. Verse 11, datapwat ikaw, o tao, ng Diyos, tumakas ka. O pinatatakas ang tao ng Diyos. Kaya nga ang tao, hindi na nakakaalala ng paglilingkod sa Diyos. Kapag pera na ang pinag-usapan, pag umibig na ang tao sa pera, wala nang pakialam ang tao sa mga utos ng Diyos. Kailangan magkamit ng ganito. Kailangan kumita.
Kailangan magsikap dahil sa pangarap. Kailangan ganito dahil sa ambisyon. O, di ba? Di ba totoo yun? Na pag ang tao ay may pag-ibig sa salapi, ay hindi na naaalala ang mga utos ng Diyos. Ano po, wala nang halaga sa kanyang makinig ng salita ng Diyos. Ang magpuri, ang maglingkod, ang manalangin, wala nang halaga sa kanya lahat. Pero ang sa isip niya, hindi naman daw siya nakakalimot. Hindi naman ako nakakalimot sa Diyos eh. Anong patunay mo hindi nakakalimot? Hindi ka na nga sumusunod sa Diyos. Anong sabi sa aklat ng Deuteronomio 8:11? Mag-ingat ka na baka iyong malimutan ang Panginoon mong Diyos sa hindi mo pagtupad ng kanyang mga utos. Akala lang siguro niya yon. Yun ang kanyang kanyang akala. Pero ang tawag nun, maling akala. Akala niya sa Diyos pa rin siya. Pero maliwanag na tinalikuran niya ang Diyos at wala na siyang pag-alala sa mga utos at pagtupad sa mga utos ng Diyos. Kaya malayo na ang kanyang tingin, malayo na ang kanyang mga pangarap. Maka-abroad kaya, makapunta kaya ako sa Amerika, makapunta kaya ako sa ganito, kung saan-saan, para kumita ng pera. Wala na siyang pakialam kung mayroong utos ang Diyos, may paglilingkod siya sa Diyos. Wala na ang tao. Wala na. Mga minamahal, anong sabi? Ang pag-ibig sa salapi ay ugat. Diba? Ugat yan. Kapag malaki ang naibibigay sa iyo ng isang tao, ang hirap mo nang tanggihan. Pati paglilingkod sa Diyos, pwede mong iurong, huwag lang matanggihan yung tao na alam mo na malaking naigagawa at naitutulong sa iyo. Diba? Ganyan din. Dahil sa pakinabang, pwede na niyang i-give up sa Panginoon. Bakit? May pag-ibig sa salapi. Pero kita nyo, pagka wala namang nagagawa yung tao sa ganyan, sa kanya, na itulong o kaya hindi naman gaano nakinabang siya sa tao. Kaya naman niyang hindi niya tanggapin, no? 'Di ba? Kaya niya na hindi niya masyadong intindihin. Ganyan po, pag umibig na ang tao pala sa pera, nagagawa na ng tao ang lahat ng kasamaan. Kahit Diyos pwede ng talikuran. Datapot ikaw, o tao, kaninong tao? Tao ng Diyos. Tao ka ba ng Diyos? Yan ang tanong. Tao ka ba ng Diyos? Anong sabi? Tumakas ka sa mga bagay na ito. Alin yung mga bagay na ito? Yung pag-ibig sa salapi, na dahil sa pag-ibig sa salapi, nagagawa na lahat ng kasamaan. Kasi yun ang ugat ng lahat ng uri ng kasamaan. At dahil sa pagnanasa ng iba, nangasinsa saan? Sa pananampalataya. At ano ang nangyari? Tinuhog ang kanilang sarili ng maraming mga kalumbayan. Datapot ikaw, o tao ng Diyos, tumakas ka sa mga bagay na ito at sumunod ka. Kanino ka sumunod? Sa katwiran. Ayun. Sa katwiran. At sabi rito, sa kabanalan. Doon dapat. Sa pananampalataya. Ayan. Ibig sabihin, wala nang pananampalataya ang tao pag umibig na sa salapi. Ibig sabihin, wala nang pananampalataya ang tao kung nagnanasa ang tao ng mga bagay sa mundong ito. Diba? Kapag ang tao po ay naghangad na, gusto niyang yumaman, gusto niyang
magkaroon ng magandang trabaho, magkaroon ng magandang kinabukasan, sabi ng iba. Ayan. Hindi na niya, ibabaliwala na niya lahat yon kung ano yung sa Panginoon. Basta yung, ang isipin niya, yung bagay ng lupa at hindi na yung bagay ng langit. Wala na. Wala na sa isip niya. Burado na sa isip niya ang kahalagahan ng mga utos ng Diyos. Puro na lang pagnanasa, puro na lang ambisyon. Kaya basta kumita. Bakit? Kailangan may pagkain, kailangan ganito. Diba? Pag sabihin mo naman, maglingkod, bakit kaya mo ba kami pakainin? Tingnan niyo. Ikaw ba ang magpapakain sa amin? Ikaw ba magbibigas ng bigas sa amin? Ikaw ba magbibigay ng bigas? Bibigyan mo ba kami ng pambili? Kaya para sa kanila, pahirap lang sa kanila ang maglingkod sa Diyos. Hindi sila mabubuhay pag sila ay naglilingkod sa Diyos. Yun ang paniniwala nila. Ang paniniwala nila, hindi nila sila makakakain. Mawawalan sila ng pagkain pag naglilingkod sila sa Diyos. Yun ang paniniwala nila. Bakit? Sa pananalita pa lang halata na. Diba? Sa pananalita pa lang halata na sila. Walang tiwala sa Diyos. Mas may tiwala sila sa tao na maaaring magbigay sa kanila. Nakakalungkot mga kababayan, ano? Pag ganyan po ang tao. Sumunod ka sa katwiran, sa pagkabanalan, sa pananampalataya, at ang sabi rito, sa pag-ibig, sa pagtitiis, ayaw na nilang magtiis kasama ang Panginoon. Gusto nila ay busog lagi. Gusto nila ay, alam niyo na, kailangan, oras ng may pangangailangan, may madudukot. Yan ang nasa isip nila. Kaya anong gagawin? Ay, basta. Bahala na. Bahala na. Ganun lang ba yun? Kung saan kami lalagay ng Diyos, sa impyerno, nasa Kanya. Kung sa langit, nasa Kanya. Hindi naman ganun. Hindi ganun ang Diyos. Nakadepende yun kung ano ang pipiliin mo. Ikaw ang magdesisyon. Dahil ang Diyos, siya lamang yung magbibigay ganti sa gawa ng tao. Kung ano yung ginawa mo, tatanggapin mo yung kabayaran noon. Diba? Nasa Bible yun. Aklat ng Ecclesiastes 12, talatang 13. Patuloy. Anong sabi? Makipagbaka ka ng mabuting pakikipagbaka. No? Sabi ng iba, lumaban ka ng patas. Hindi yung nandaraya ka, hindi yung nanlalamang ka sa kapwa. Sabi naman ng iba. Pero dito kasi, makipagbaka ka ng mabuting pakipagbaka. Ang tinutukoy po rito, mga minamahal, yung pakikipagbaka na magkaroon ka ng buhay na hindi buhay lamang na makakamit mo dito sa mundo sa pamamagitan ng yung ginagawang pagsisikap, kundi yung buhay. Anong buhay? Makikipagbaka ka ng mabuting pakikipagbaka ng pananampalataya. Manangan ka sa buhay na walang hanggan. Na dito'y tinawag ka at ipinahayag mo ang mabuting pagpapahayag sa harapan ng maraming mga saksi. Yun pala yun, hindi pala yung trabaho ka na magtrabaho. Gawin mong lahat. Maaabot mo lang yung pangarap mo. Yung kanyang pinagsusumikapan, hindi man buhay na walang hanggan yun. Yun ay panandalian lang. Dito kasi ang binabanggit ditong doon ka makipagbaka, na may mabuting pakipagbaka, sa pananampalataya, manangan ka sa buhay na walang hanggan. Na dito'y tinawag ka at ipahayag mo ang mabuting pagpapahayag sa harapan ng maraming saksi. Buhay na walang hanggan ang tatamuhin mo. Hindi yung pangsamantala. Malayong-malayo magkaiba yun Yung pangsamantala, yun yung mga bagay dito sa mundo na maraming hinahangad ng maraming tao. Yun yung kayamanan ng mundo. Yun yung panandaliang kaaliwan, kasayahan.
Yun yung kayamanan na sa darating na panahon ay magiging basura. Yun yung pinagsusumikapan ng tao, mga bagay sa mundo. Hindi yun walang hanggan. Ang sinasabi rito, buhay na walang hanggan. Yun bang buhay na walang hanggan? Makakamit mo yun sa pagtatrabaho? Sa pangarap mo? Makakamit mo ba yun? Sabi ng iba, anong pinakamataas mong pangarap? Piloto, doktor, ganito, engineer, kung ano-ano. Mababa pa rin yun. Bakit? Inasa lupa ka pa rin noon. Panlupa pa rin yun. Ang mataas, yung mga bagay na nasa langit. Anong sabi? Tumingin ka sa mga bagay na nasa itaas, huwag sa ibaba, sa lupa. Ibig sabihin, yung taong may mataas na pangarap, hindi totoo na yun yung kanyang mataas, hindi yun totoo na mataas na pangarap yun. Yung ganito, ganyan, ang mataas na pangarap, nandun sa langit yun eh. Mataas talaga yun. Paano? Yung makapasok ka sa kaharian ng Diyos. Yung ikay makasama ng Diyos na wala ng katapusan. Nabubuhay ka na walang hanggan. Yun ba? Yun ang maganda. Yun ang pinakamainam na pangarap. Kung magnasa ka ng magnasa, yun na yung, sabi nga ng iba eh, nangarap ka lang rin naman, lubusin mo na. Ano ba yung pangarap? Ano ba sa English ang pangarap? Dream daw. Dream pala yung pangarap. Yung panaginip. Yung panaginip. Dream din. Mga kababayan, tanong ko sa inyo, yun bang panaginip ay pinagplanuhan? Kasi daw pangarap, yun daw yung dream. Ang dream daw, yun daw yung panaginip. Yung bang panaginip pinagplanuhan? Tanong ko lang naman po yan. Pero yung pangarap, pinagplanuhan ng iba. Di ba? So anong pagkakaiba noon? Kung sa Tagalog, pangarap ay panaginip. Eh di yung panaginip ba, mga kababayan, pwede mo bang pagsikapan yon? Ang pangarap, paano nangyari yon? Nung ikay gising o nung ikay tulog? Diba? Yung iba nangangarap daw sila. Kaya ganito ginagawa, ganito ang sinisikap nilang gawin. Kasi nangangarap silang ganito. Pero ang panaginip kasi hindi naman yun pinagsisikapan para lang matupad eh. Dahil yung panaginip, dumarating yun pag natulog ka. Bigla na lang nanaginip ka. Diba? So, tanong lang naman po yan. Sana hindi kayo nalilito, naguguluhan. Kasi, yung bang pangarap, ginagawa ba yun sa panahon na ikaw ay tulog? Alam ko, yung panaginip, nangyayari yun pag ikaw ay tulog. Pero kung sabihin mong nangarap kang yumaman, nangarap kang magkaroon ng kotse, pagsisikapan mo talaga yon para makuha mo yung kotse. Lahat sisikapin mo, makuha mo yung pangarap mo. Ngayon, kung sa English yun ay dream. Yung dream naman, pagtulog ka, saka lang nangyayari. Ambition, pangarap. Kaya mga minamahal, kung ikaw naman ay, sabi nga, kung mangarap ka lang din naman, lubusin na. So, ibig sabihin, magkaiba ang pangarap sa panaginip. Kasi ang panaginip, hindi naman yan, dumarating lang yan pagtulog, bigla na lang nangyayari ang panaginip. Yung pangarap, ganito. Gusto kong makabili ng ganon. Gusto kong makapagtayo ng bahay, ganito kalaki.
Pinagplanuhan, di ba, ang pangarap. Kaya di ba, mga kababayan? Pero dito sa banal na kasulatan, kung magnanasa ka lang rin, kung magnanasa ka lang rin, nasain mo na ang mga bagay ng langit. Yun, walang katapusan. May buhay ka na walang hanggan at hindi pang samantala. Dito, kawawa ka lang, mabibigo ka. Doon pa lamang sa iyong tinutumbok, bigo ka na agad. Oras lang na talikuran mo na ang Panginoon, ang laki ng pagkabigo mo na sa buhay mo. Kaya lahat ng mga taong yumaman sa mundong ito, bigo. Bigo sila na makapasok sa karanang langit kapag tumalikod sila sa Diyos dahil sa bagay na yon. Kaya dito nasinsay sa pananampalataya dahil sa pag-ibig sa salapi. Tingnan nyo. Kaya yun ang mangyayari. Pero tayo na mga hindi sa salapi umibig, kundi sa Diyos, ang pipiliin mo ay sumunod sa Panginoon, pipiliin mo ang paglingkuran ang Diyos, pipiliin mo na siya ay lugurin, pipiliin mo ang maglingkod at sumunod sa kanyang mga utos. At yun ang magandang pangarap. Kung mangarap ka lang din naman, ay makapunta ka at makarating sa kaharian ng Diyos. Mga minamahal, salamat sa Panginoon sa inyo pong lahat. Pagpalain kayo ng Panginoon at harinawa, mayroon kayo napupulot at sana naman ay maging kalakasan din sa inyo ang salita ng Diyos. Ano mga part na ikalalakas, dalangin ko sa Panginoon na sana sa salita ng Diyos, doon tayo magpakatibay at magpakalakas. Sa inyo pong lahat, God bless everyone and smile.